Sabi sa Galatians 5 verse 24, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Ibig sabihin yung mga totoong sumusunod kay Lord, yung ibinigay na yung buhay kay Lord, ay malaya na sa kasalanan. Tapos na sa makasalanang buhay. Hindi yung binabalik-balikan pa. Hindi yung nagsastruggle pa sa kasalanan. Nahihirapan pang tumanggi kapag nasa paligid yung sarap ng mundo. Kapag nahihirapan pa ang isang tao tumalikod sa kasalanan, nagsastruggle at pabalik-balik. Straightforward answer, that person does not belong to the Lord. Ganun lang kasimple yun. He is not yet a child of God. Hindi sinabing mawawala yung tukso. Pero sa totoong anak ng Diyos, madali niyang malalabanan yung tukso. Huwag na natin paikot-ikutin o pagandahin pa. Diretso na tayo. There is no such thing as struggling Christian. Kasi malinaw din kung na kay Lord ka na, the old is gone, the new has come. Ibig sabihin, totally wala na yung dating ikaw. Kapag nandyan pa sa'yo yung dating ikaw, kahit konti, I'm sorry dahil ang totoo nun, wala pa siya kay Lord. You still have the desire, the passion, the lust of the flesh. So dito malalaman mo if a person is really a child of God or not. Kasi ang totoong anak ng Diyos halata, obvious, iba. I pray that you really get and understand the message and do not compromise. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Pag naka-align yung puso mo sa Panginoon, lahat ng galaw mo ay magiging kind of worship dahil ino-honor mo siya. Karamihan kasi ang alam nila kapag nag-worship ka, dapat nakaluhod ka lang, nasa church ka, or nagbabasa ka ng Bible. No, worshiping the Lord is whatever you do. Basta ginagawa mo yun para sa Kanya. Hindi ko naman alam na darating etong si Abby, pero maya-maya lang pagdating niya, eto nga yung sinabi niya. That is how you serve the Lord. Yung maalagaan yung mga taong ipinagkatiwala niya sa'yo is already a form of worship. At sana po ay naiintindihan nyo yung mensahe ng video na to. Sabi sa Psalm 37 verse 34, put your hope in the Lord. Travel steadily along His path. He will honor you by giving you the land. You will see the wicked destroyed. Sa first line muna tayo, kaya mo bang ibigay talaga yung buong pag-asa mo kay Lord? And sa second line, napakaganda, travel steadily along His path. Steadily, ibig sabihin, hindi ka nauuga, kumpiyansa ka, nasusunod ka sa pamamaraan niya. Sobrang dami kasing nagsasabing naniniwala ako at tumanggap na ako kay Lord, sumusunod na ako, pero kapag humirap na, agad silang bumibitaw at nagtitiwala na sa kakayanan nila. Tapos ay magagalit sila kapag nawasak sila. Sasabihin nila, nagtiwala naman kami, bakit ganun? Oo nga, pero yung tiwalang buong buo ang pinag-uusapan dito. Hindi yung tiwala kapag madali lang yung sitwasyon. Bumitaw ka eh. Face the consequences. Pero kapag hindi ka bumitaw, kahit anong mangyari, kahit anong hirap, kahit namatayan ka na sa pamilya mo, natanggal ka sa trabaho mo, nasira yung negosyo mo, then that's the time the Lord will honor you. Diba kapag meron kang kaibigan, ikaw din naman gusto mong malaman, gaano kaya katotoo tong kaibigan ko na to? Yung iba nandyan lang kapag merong kailangan, yung iba nandyan lang kapag medyo humihirap na, pero pag sobrang hirap na, biglang nawawala. Ikaw din naman gusto mo ng totoong tao sa buhay mo, diba? Ganon din si Lord sa'yo. Gusto niya malaman kung gaano ka katotoo. At malalaman lang yun kapag sinubo ka na ng apoy sa buhay mo. Bibitaw ka ba o magpapatuloy? And you will see the wicked destroyed. Hindi ka naman nanakit, hindi ka naman gumante. Isa lang ang ginawa mo. Kumapit ka lang sa Panginoon. At dahil doon, pinrotektahan ka niya. At sana po malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Proverbs 21 verse 2, people may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. If you have the Lord, you will always be open for the Lord to correct you. Pero paano kung wala kang Diyos? Yung tingin mo lahat ng galaw mo tama, lahat ng decision mo tama, na hindi ka nagkakamali, basta ito yung naging pananaw mo, ipaglalaban mo na. That kind of attitude will lead you to destruction. Walang pupuntahan na maganda, walang guidance, magulo at madilim. Pero gaya nga ng sinabi sa Bible, pwede kang tama sa mata mo at magiging mahirap sa'yo tanggapin pag may nagsabi sa'yong mali yan. The Lord knows your heart. Kaya nga hindi na rin importante kung ano yung pananaw natin. Ang importante, ano ba yung gusto ni Lord para sa buhay natin. Dapat ay doon tayo nakafocus. Kasi kapag hindi, araw-araw ka na lang mauuto sa mga sinasabi ng mundo. At kapag nag-umpisa ka ng maniwala doon, tama ka na naman sa pananaw mo. Lagi na lang tayong tama. Kailan kaya tayo magkakamali, no? Sobrang galing kasi natin. Pero kung kaya nating aminin na, Lord, I am nothing without you. Examine my heart. Make it pure, make it holy.
for you are holy. Pag ganun yung prayer mo at totoo, maraming mawawala sa'yo. Pero wag ka mag-alala, lahat ng yun ay mapapalitan ng mas magagandang bagay. Mga bagay na kahit kailan hindi mo kayang abutin sa sarili mong pananaw. Because it is only possible through our Lord Jesus Christ. Kaya kung ano mang nasa puso mo ngayon, alam ni Lord yan. Magpakatotoo ka na lang sa Kanya kasi wala ka namang takas. Sana ay malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to. Sabi sa John 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Sa verse na to, malinaw na ang kapayapaan ay kay Jesus Christ lang makukuha. Alam kong simpleng bagay lang to, pero tignan nyo na lang tong sitwasyon namin. Pumunta ka dito para maglaro, ganado, excited. Tapos pagdating mo, ganito aabutan mo. Pwede kang mainis talaga at pwede kang madismaya. Pwede kang manghinayang at pwedeng masira yung araw mo. Pero alam nyo ba na katulad ng ulan na to, ay marami tayong ganitong bagay sa iba't ibang aspeto ng buhay natin na palagi nating inaalala at palagi nating pinoproblema. Nahirap ka na kasi lahat na lang gustong-gusto mong pasanin. Lahat na lang minamadali mo. Para ka naghahabol. Hindi mo kayang tanggapin na may mga bagay na talagang hindi matutuloy. Okay na, handang-handa ka na. Biglang magugulat ka anong nangyari. At nangyayari yon kapag wala ang Diyos sa puso ng isang tao. Hindi mo naman talaga malalabanan kasi yan mag-isa. Kaya nga sabi ni Lord, isuko mo sa akin. Makipag-isa ka sa akin. Kaya lang ayaw mo kasi nga as tao, gusto natin meron tayong control sa mga bagay-bagay. At nahihirapan kang i-let go yun kasi nga pride mo yun. And without Jesus Christ, malinaw sa verse na binasa natin, that you will have many trials and sorrows, kalungkutan na walang solusyon kung hindi nasa Kanya lang. Kaya itong video na to, pinapaalalahanan ka nito na hindi mo kaya. Mayaman ka man, may ari-arian ka man, at may posisyon ka man, hindi mo kaya. Dahil ang totoong kagandahan ng buhay ay hindi mo makikita sa mundo na to. Only with our Lord Jesus Christ will you really have peace that makes no sense. Kaya kung may problema ka ngayon at ayaw mo pang isuko at gusto mo pang ilaban, desisyon mo yan. Pero gusto ko sabihin sa'yo na wala nang lalabasan yan. Guminhawa man yan sandali o ng ilang taon, babalik din yan sa dati. Wala nang pag-asa yan. Dahil ang totoong pag-asa ay na kay Jesus Christ. Sana po makatulong at naiintindihan nyo talaga ang message ng video na to. Sabi sa Psalm 139 verses 23 to 24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. Maraming tao ang matatakot sa ganitong klaseng prayer. Bakit? Kasi madalas ang prayer natin is kung ano yung gusto nating mangyari. But this kind of prayer is about accepting what God wants in your life. Ito yung talagang gustong sumunod sa Diyos, may takot sa Diyos at maging anak ng Diyos. Paano pag nalaman natin na sobrang daming kailangan basagin at tanggalin sa pagkatao natin? Magiging willing ba tayo or ipaglalaban natin yung sa palagay nating tama? Sabi dito, search me, O God. Test me, subukan mo ko, bigain mo ko kasi ang dali naman talagang sumunod kapag maganda yung nangyayari. And sabi sa verse 24, point out anything in me that offends you. Ibig sabihin, Lord, lahat ng hindi mo ikinatutuwa, tanggalin mo because I want to serve you with all of my heart. Kung napapanood niyo po tong video na to ngayon, hindi to aksidente. Let's start to ask ourselves, ganun ba talaga tayo kawiling sumunod kay Lord na kung may tatanggalin siya okay lang, na hindi ka ma-offend? Dahil mas importante na hindi siya ma-offend sa'yo. Sana po ay naging malinaw at naiintindihan niyo po ang message ng video na to. Sabi sa Psalm 119 verse 133, Guide my steps by your word, so I will not be overcome by evil. Bukod sa matinding tiwala kay Lord, isa sa mga nakita sa verse na to is yung humbleness. Aminado ka na without you Lord, hindi ko to kakayanin. Without you Lord, lahat ng temptation sa paligid ko, bibigay ako. This verse makes us humble enough na aminin na hindi natin kaya. Do we really think that we can fight the battles of life alone? Marami kasing taong ganyan, yung bilib na bilib sa kakayanan nila, sa talino nila, sa diskarte nila, sa galing nila. Actually, lahat ng mga magagandang bagay sa paningin natin, without the Lord, lahat yun magagamit ng kalaban against you to make you believe na kaya mo mag-isa. To make you believe na magaling ka, matalino ka. Kasi kapag yun ang pinaniwalaan ng isang tao, hindi na talaga siya tatawag kay Lord. Bakit nga naman ako tatawag pa? Eh, kaya ko naman. And that's the only goal of the enemy, yung mailayo ka kay Lord. Hindi mahalaga sa kalaban kung yumaman ka, maghirap ka, or kung ano mang maramdaman mo. Ang importante, malayo ka sa Panginoon. That is the goal. Kaya sa verse na to, napakaganda. Sa Tagalog ay patnubayan nyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita. That's why it's very important na binabasa mo yung Word of God.
na nagbabasa ka ng Bible. Without reading the Bible, madali kang paghaharian ng demonyo sa puso mo. Hindi na pinag-uusapan dito kung mayaman ka, mahirap ka, babae o lalaki, bata o matanda. Without the Word of God, 100% sure maliligaw ka. Sana po ay malinaw at talagang naiintindihan niyo po yung message ng video na to. Sabi sa Psalm 139 verses 21 to 22, O Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who oppose you? Yes, I hate them with total hatred, for your enemies are my enemies. Dito pinakita ni King David kung gaano siya ka-loyal kay Lord. Ang tanong, can we be disloyal sa Panginoon? Bakit natin kailangan pag-usapan to? Kasi napakaraming nagsasabing sumusunod sila kay Lord. Pero kapag nabigyan ng pagkakataon makipagkampiyan sila sa mga makapangyarihang tao sa mundo at magkaroon ng access sa mga magagandang bagay ng mundo, ay agad silang nalilito kung ano bang dapat piliin. Iisipin nila, ay blessing to, para lang meron silang dahilan para tanggapin. Pero ang totoo, hindi. That's what we call compromise pagdating sa Panginoon. Nakikipag-deal tayo sa mga makamundong gawain at hinahayaan nating bilugin yung ulo natin, magpapatay mali siya at sabihin, ay, hindi ko alam, sorry. No! Kung totoong na kay Lord tayo, dapat alam natin kung ano yung galing sa Kanya at hindi. You will have this discernment, hindi lahat galing sa Kanya kahit gaano pakaganda yung nakikita mo. And gaya ni King David, sabi niya, yes, I hate them with total hatred, for your enemies are my enemies. That is the kind of loyalty that we should have. Kung totoong sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, hindi na dapat tayo nalilito doon. Kapag hindi galing kay Lord, dapat automatic no. Para mas malinaw, kung ikaw meron kang asawa, tapos yung asawa mo nalilito pa kung dapat ba siyang makipag-date sa iba, diba dapat hindi na tayo nalilito doon? Automatic na yon. Ganon din sa Panginoon. If na kay Lord ka na, hindi ka na dapat nalilito sa mga bagay na hindi galing sa Kanya, kahit gaano pa yon kaganda. At sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Psalm 120 verses 1 and 2, I took my troubles to the Lord. I cried out to Him, and He answered my prayer. Rescue me, O Lord, from liars and from all deceitful people. Malinaw dito ang sabi niya, may troubles. Ibig sabihin, sobrang dami niyang problema. Sobrang dami niyang pinagdadaanan. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Pero wala siyang sinabi dito na ginawa niya ng paraan. Diniskartehan niya, hinanapan niya ng sarili niyang solusyon. Ang sabi lang niya, marami akong problema at binigay ko kay Lord lahat yun. I took my troubles to the Lord. I cried out to Him at sinagot niya ako. Ikaw ba na nanonood ngayon? Kapag meron kang pinagdadaanan, anong una mong ginagawa? Lahat naman tayo may iniisip at malamang meron ka din ngayon. Ano sa tingin mo yung una mong naiisip o solusyon para makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo? Isa sa mga sagot, mas gagalingan ko, masisipagan ko, mas magsasakripisyo ako. Pero alam mo din ba na kahit anong gawin mo, pabalik-balik lang yun, magiging paikot-ikot ka lang. Yung solusyon na mahahanap mo, hindi permanente, mawawala din. Kaya napakaganda ng verse na to kasi dito rekta ka kagad kay Lord. Hindi mo na inuuna yung sarili mong pananaw, sarili mong diskarte. Yung mga unang salita sabi dito, I took my troubles. Ibig sabihin, dinala ko kay Lord, binigay ko kay Lord. Kaya mo ba talagang ibigay kay Lord lahat ng iniisip mo at ipagkatiwala sa Kanya? And instead of worrying, keep on praying. Continue to worship Him, honor Him, and glorify Him in everything that you do. Kahit na sobrang gulo ng paligid mo, focus on Him. Give it to God. Kasi wala namang ibang solusyon kung hindi siya lang. And kung totoong-totoo sa puso mo na humble enough kang aminin na hindi mo na kaya, the Lord will answer you. Pero again, reminder lang din na kapag sinagot ka na niya at gumaan na yung sitwasyon na kinalalagyan mo, huwag mo na siyang babaliwalain at huwag ka na ring babalik sa dati mong buhay. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo ang message ng video na to. Sabi sa Ecclesiastes 8 verses 11 to 12, when a crime is not punished quickly, people feel it is safe to do wrong. But even though a person sins 100 times and still lives a long time, I know that those who fear God will be better off. Sabi dito, hindi naman napaparusahan kaagad kaya feeling ng mga tao, okay lang. Ang hindi nila alam na iipon lang yung judgment ni Lord sa kanila. Kaya oras na makatingin ng palo kay Lord, sobrang bigat, sobrang hirap, talagang nakakadurog. Hindi naman talaga tayo nakakatakas sa mga maling ginagawa natin. Akala lang natin yun. At ang mas masakit pa nun, nakakakita tayo ng mga taong mali-mali yung ginagawa. Tapos pag tinignan natin, parang okay na okay naman yung buhay nila. Kaya maraming natitempt na gayahin kasi doon nila sinasalamin yung sarili nila. Pero sa kabila ng napakagandang panglabas, siguradong wasak na wasak yung pangloob. At yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kaya naman mukhang maganda at ginagaya. At kahit daw mabuhay pa ng sobrang tagal yung mga ganitong klaseng tao, ay walang-wala sila sa maaabot at mararating na mga may takot sa Diyos. Masarap lang isipin, masarap lang gawin, pero impyerno ang destinasyon. Huwag nating kainggitan yung mga taong gumagawa ng mali at huwag nating isipin na dahil sa maling ginagawa nila
ay umaasenso sila. Pag bumagsak ang isang taong walang takot sa Diyos, baon talaga. Kaya kung ginagaya mo yung pamamaraan nila, siguradong magagaya mo din yung pagbagsak nila. Because true success, peace, and purpose in life only belongs to Jesus Christ. Sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.